Sabi ko, nakakahiya lang siguro sa Pilipinas na ang current government natin can't do anything about it. Nabasa ko yung statement ng ating Pangulong BBM at sinasabi niya na hintayin na lang daw humupa ang bagyo before pa magawa ng paraan or kapag karoon ka ng rescue operation na talagang effective. Kasi nga, wala daw silang magagawa dahil sa bagyo or sa natural na sitwasyon na yan. Dismayado ang geopolitical analyst na si Professor Ana Malindugoy sa mabagal na tugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Sa isinagawang situation briefing sa Bagyong Christine sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hihintayin daw munang bumaba ang tubig baha bago matulungan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga lugar na apektado ng bagyo. Hindi naman maintindihan ni Malindugoy ang aksyon ng gobyerno, gayong hindi bago para sa Pilipinas na salandahin ng bagyo. Taon-taon, bawat buwan ata, may bagyo na pumapasok sa Pilipinas. With that kind of knowledge and awareness na may ganito tayong natural calamity na nangyayari every now and then, every month sa Pilipinas, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi magkaroon ng proactive na solusyon ang current government on this? Kinwestiyon rin ng geopolitical analyst ang bilyong-bilyong pisong inilaan ng gobyerno sa mga flood control projects na nangyari ngayong pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Ang tanong kasi dyan, ang laki ng pondo na binibigay sa flood control. Ilang pondo yan, ilang bilyones yan. Mula 2023, even 2022 until now. Ang tanong, bakit nagkakaganito ang Pilipinas when in fact, a lot of money has been extended to that? Tanong, nasaan na yung pera? Nasaan napunta yung mga pondo na nilaan para sa flood control projects? Sa pananalasa ng Bagyong Christine, maraming lugar sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon ang lubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan. Sa huli, nananawagan si Professor Malindugoy sa Kongreso na imbestigahan ang flood control projects ng pamahalaan sa halip na unahin ang pamumulitika. Anya, maraming buhay ang nakasalalay sa naturang mga proyekto lalo't laging dinadaanan na bagyo ang Pilipinas. Patuloy pa rin ang pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa at sa lawak ng sakop nito, umabot na sa mahigit 2 milyong individual ang naaapektuhan ayon sa NDRRMC. Halos walang tigil na pag-ulan ang naranasan sa Metro Manila at sa maraming pang lugar sa Luzon at Visayas na apektado ng Bagyong Christine. Dahil dyan, iniulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC na umabot na sa mahigit 2 milyong individual o higit 400,000 pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon. Pinakamaraming naitalang apektadong individual sa Bicol Region na nasa higit 1.2 milyon. Sinundan ito ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may higit 300,000. May naitala ring apektadong populasyon sa Region 1, 2, Calabarzon, Mimaropa, Region 6, 7, Region 8, Region 9, Caraga at Cordillera Administrative Region. Sa kabilang banda, 7 na ang naiulat na nasawi na mula sa Bicol at Calabarzon. May 7 ring naiulat na nawawala at 4 na sugatan. Ayon sa NDRRMC, for validation pa ang mga ito. Samantala, may naitala rin ang ahensya na higit 1,000 kabahayan na nasira sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa naturang bilang, 72 rito ang totally damaged o hindi na matitirhan. Sa ngayon, patuloy pa rin nangangalap ng datos ang NDRRMC sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa epekto ng Bagyong Christine.